Magandang araw po sa iyo, Tito Makoy. Tawagin niyo po ako sa pangalang Tupi. Ang kwento ko, Tito Makoy, kagaya ng ilang kwento ng pag-ibig na nabuo sa pagitan ng magpinsan. Ang kwento ng pag-ibig ko, Tito Makoy, nabuo sa pagitan naming dalawa ng pinsan kong si Ellie. Si Ellie ay kababata ko at pinsang buo, magkaedad kami. Anak siya ng tiyohin ko na kapatid ng nanay ko. Magkalapit ang bahay namin bagamat merong isang bahay na nakapagitna rito. Alam niyo po, Tito Makoy, merong kaunting gusot sa relasyon ng dalawang pamilya kasi laging nagbabangayan ang tatay ko at ang tatay ni Ellie. Ngunit hindi naman ito umaabot sa pisikal na sakitan. Lagi lang talaga, Tito Makoy, na mainit ang dugo at walang tiwala ang bawat isa sa kanilang dalawa. Ang tatay ko, Tito Makoy, may sama ng loob sa uncle ko na tatay ni Ellie. Kasi noon daw na nanliligaw pa lang siya sa nanay ko, ayaw sa kanya ng tatay ni Ellie. Ang tatay kasi ni Ellie, Tito Makoy, may pagkahambog din ng kaunti. Ngunit sa kabila niyan, malapit din ako sa uncle ko at ang totoo nga niyan, ako ang kanyang paboritong pamangkin. Palibhasa nga, Tito Makoy, ang tatay ni Ellie kapatid ng nanay ko. Kaya ang bangayan nila ng tatay ko walang epekto sa dalawang pamilya. At dahil nga, Tito Makoy, magpinsan kami at magkapit bahay lang, hindi katakataka na lumalaki kami ni Eling magkasama, naglalaro sa isang bakuran. Magkaibigan kami bago kami tumungtong ng elementarya. Nang pumasok na kami sa eskwela, bagamat iisang paaralan ang pinapasukan namin, hindi kami naging magkaklase ni Ellie. Sa ibang guro siya in-enroll kasi ng kanyang nanay. At dahil magkaiba ang aming seksyon, ang mga naging kaibigan namin sa eskwela ay iba rin. Si Ellie, Tito Makoy, meron akong napuna sa kanya kasi habang lumalaki kami pareho, nagiging hambog itong si Ellie. Naiimpluwensyahan siya ng kakulitan at kapilyuhan ng ibang batang kaibigan niya. Minsan nga, Tito Makoy, tinatawag na niya akong lampa. Ako naman hinahayaan ko lang kahit minsan napipikon din ako. Kaya lang, Tito Makoy, hindi ko sila pwedeng patulan kasi kung aawahin ko sila at masasangkot ako sa away, palo ang aabutin ko sa tatay ko at sa nanay ko. Nung nasa mataas na baitang na kami ng elementarya, dito na, Tito Makoy, lumabas na si Eli nga ay mahina sa academic. Ngunit magaling siya pagdating sa mga praktikal na gawain. Alam niyo po, Tito Makoy, noong elementary kami, sa paaralan kung merong mga project na pinapagawa sa amin, yung subject bagang industrial arts, talagang sa paaralan namin ito ginagawa. Kami mismo ang gumagawa. Ang resulta, Tito Makoy, pinagtatawanan ako at kinukutya ni Ellie dahil ang pangit nga naman talaga ng nagagawa ko. Samantalang ang nagagawa ni Ellie talagang hindi hamak na maganda, Tito Makoy. Ito'y dahil nga sa magaling siya pagdating sa mga practical na bagay. Nung grade 6 na kami, dito na ganap na nagkaroon ng gap ang aming samahan ni Ellie. Dahil masyado na siyang naging mapanginis sa akin, kasama ang iba pang mga kaibigan niyang makukulit din. Katakot-takot, Tito Makoy, na pambubuli ang inabot ko sa grupo ni na Ellie. Lalong-lalo na, Tito Makoy, noong panahon na lahat sila natuli na, ako hindi pa. Minsan, basta na lang nila akong hinuhubaran sa harap ng mga tao at pinagtatawanan dahil hindi pa ako natutuli. Ang ginagawa ko na lang, Tito Makoy, umiiwas ako sa kanila kasi ayoko ngang mapaaway. Dumating ang araw, Tito Makoy, nagtapos ako ng grade 6 at tumungtong na sa high school. Ang resulta, Tito Makoy, si Ellie hindi pumasa sa grade 6. Kaya kailangan niyang umulit. Naiwan siya sa elementarya, ako nasa high school na. Dito, Tito Makoy, nabawasan ng kaunti ang yabang ng uncle ko at galit na galit ito kay Ellie dahil sa hindi pumasa sa grade 6. Yan din ang naging dahilan kaya nabawasan ang yabang ni Ellie.
Hindi na ito gaanong nangaasar sa akin kasi alam mo Tito Makoy, minsan talaga napikon ako ng husto. Sinabihan ko siya ng, "Poro ka naman, yabang dyan, di ka nga nakapasa ng grade 6. Ang yabang mo, tapos hindi ka pumasa." Ito Tito Makoy ang salitang binitiwan ko kay Ellie. Alam niyo po, matapos kong bigkasin iyon, para siyang napako, hindi nakaimik. Kasi bullseye ang sinabi ko sa kanya. At mula rin nang masabihan ko siyang mahina ang kanyang pick up, nahalata ko Tito Makoy na biglang nagbago si Ellie. Naglaylo ito sa kayabangan at natigil na rin sa pambubuli sa akin. At dahil nga Tito Makoy sa wala naman talagang away na namamagitan sa aming dalawa, makalipas ang ilang araw, nagkwentuhan kaming magpinsan. Sa pagkakataong ito Tito Makoy, mahinahon siya. Napag-uusapan namin ang aming mga pangarap tapos pareho namin nabanggit na masyado pang malayo ang panahon, mahaba pang panahon ang tatahakin namin. Ayon kay Ellie, mas mahaba pa raw ang kanyang tatahaking landas bago maabot ang pangarap namin kasi naiwan siya ng isang baitang. Sa kanyang pananalitang iyon Tito Makoy, nakita kong malayong malayo na si Ellie sa mayabang at pagiging hambog. Dahil dito, ako na mismo ang nagpalakas ng kanyang loob. Humingi rin ako ng paumanhin sa sinabi ko sa kanya noon na mahina ang kanyang kukote. Totoo naman yan Tupi, hindi talaga kita maaabutan kasi tingnan mo, scholar ka. Tapos ako, isang malalim at mabigat na pakikibaka. Ang kinakailangan kong gawin kasi hindi ako kasing talino mo. Alam mo ang kinakatakot ko ngayon, baka maging repeater ulit ako sa high school. Iyan Tito Makoy, ang wika ni Ellie. Naku naman, ikaw kasi iyan kaagad ang iniisip mo. Hindi ka naman ganoon kapuro lang utak. Hindi ka bobo, Ellie. Iyan Tito Makoy ang ginagawa ko ng pagpapalakas ng loob kay Ellie. At dahil nga sa mga sinasabi ko at ginagawa kong pagpapalakas ng loob kay Ellie, napansin ko Tito Makoy na nakabalik na kami sa aming dating samahan noong mga bata pa kami. Isang araw Tito Makoy, nagkikwentuhan kaming dalawa. Tupi, may itatanong ako sa iyo pero huwag kang magagalit. Yan ang wika sa akin ni Ellie. Bakit, ano ba yon? Ito naman Tito Makoy ang tanong ko sa kanya. Tupi, tuli ka na ba? Yan ang tanong sa akin ni Ellie. Naku naman Ellie, dyan ka na naman. Yan Tito Makoy ang sagot ko na naiinis. Sandali, wag kang high blood dyan. Tinatanong kita kasi kung hindi ka pa tuli, tuliin kaya kita. Yan ang wika sa akin ni Ellie Tito Makoy. Ay nako, ayoko, ano bang alam mo dyan? Baka maputol mo pa ang pututoy ko. Ito Tito Makoy, ang sagot ko sa kanya na nagtatawanan kaming dalawa. Hindi, marunong ako. Alam mo meron na akong mga tinuling kaklase ko, kaya relax ka lang. Anong nangyari naman sa mga tinuli mo? Natitanos, hindi ba? Yan Tito Makoy ang sagot ko na may pang-aasar ng kaunti. Ano ka ba? Tingnan mo sila ngayon, ang yayabang na. Ito naman muli ang sagot sa akin ni Ellie. Sa bagay nga Tito Makoy, nakita ko yung mga kaibigan niya na sinasabi niyang tinuli niya. Sa madaling kwento Tito Makoy, na isagawa ni Ellie ang pagtutuli sa akin. At palibhasa close kaming dalawa. Si Ellie naman gusto niyang maniguro na tama ang ginagawa kong paghuhugas nito. Siya mismo ang gumagawa ng paghuhugas noong mga unang bahagi na nagpapahilom ako ng sugat. Alam mo Tito Makoy, nakakatuwa kasi para akong batang bata at siya naman ang nagpapaka private nurse. At tuwing ginagawa ni Ellie ang paghuhugas at paglilinis, ipinapakita niya sa akin Tito Makoy kung ano ang magiging itsura ng junjun ko pag naghilom na ang sugat. Tingnan mo Tupi, pag naghilom na yan, ang itsura niyan parang ganito. Ganito yan. Maganda, hindi ba? Iyan Tito Makoy ang wika niya sa akin. Oo nga ano,
Ang ganda talaga. Kaya lang, Eli, ang laki pala ng dala-dala mo. Ito, Tito Makoy, ang wika ko. Nagtatawanan kaming dalawa. Kaya lang, Tito Makoy, noong oras na iyon nang makita ko, alam nyo, may napansin ako sa aking sarili. Kakaiba ang naramdaman ko talaga. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang aking naramdaman nang makita ko ang kay Eli. Lumipas nga ang mahigit 2 linggo, tuluyan nang naghilom ang sugat. Ang sabi sa akin ni Eli, gusto niya raw makita ang kanyang masterpiece, kung ano ang resulta ng kanyang ginawa. Kaya naman, Tito Makoy, dahil nga wala nang pag-aalangan, ipinakita ko talaga sa kanya ang kanyang masterpiece. Ilang buwan po ang nakalipas, first year high school na rin si Eli at ako naman second year high school na. Balik na kami, Tito Makoy, sa aming dating masayang samahan noong mga musmus pa kami. Close talaga kaming dalawa. At palibhasa nga nagmamature na kami, minsan naman seryosong bagay na ang aming napag-uusapan. Isang araw, Tito Makoy, merong pagdiriwang sa bayan namin, isang festival. Ang mga magulang namin kasama ang mga nakababatang kapatid namin, lahat pumunta sa sentro ng bayan para manood ng kung ano-anong panoorin doon, maglakad-lakad at pumasyal-pasyal. Pareho kaming dalawa ni Eli na iwan kasi tinatamad kaming pareho at hindi kami mahilig sa mga ganoong bagay. Habang kaming dalawa lang ang nasa bahay, nagsindi si Eli ng sigarilyo. Alam mo na, Tito Makoy, sa panahong ito, teenager na, nag-uumpisa na ng pagdidiscover ng mga bisyo. Nagailang sindi rin kami ng sigarilyo habang nagkikwentuhan. Biglang naisip ni Eli na tingnan muli ang kanyang masterpiece. Kaya ipinakita ko muli ang kanyang masterpiece. Alam niyo po, tuwang-tuwa itong si Eli kasi magandang-maganda raw ang resulta ng kanyang ginawa. Kaya lang, Tito Makoy, noong oras na iyon, hindi lang nagtapos sa pagtingin ni Eli ng kanyang masterpiece ang nangyari sa amin. Kasi nasa loob kami ng kanyang silid-tulugan. Hindi ko na matandaan, Tito Makoy, kung ano-ano pa ang mga nangyari, kung ano-ano ang mga sumunod na tagpo. Basta, Tito Makoy, palibhasa, yung edad naming iyon ay nasa pagtuklas kami ng mga bagay-bagay ng isang taong nagmamature. Nakagawa kami ni Eli ng isang pribadong bagay na ginagawa ng 2 taong merong romantikong ugnayan. At sa araw ngang ito na ang naging umpisa naming dalawa ni Eli. Palagi-lagi na kaming humahanap ng pagkakataong makagawa kami ng oras para sa aming dalawa. Alam niyo po, Tito Makoy, si Eli masyadong mapusok. Kapag mahigit ng 1 linggong walang nagaganap sa aming dalawa, ang nakikita ko sa kanya, Tito Makoy, mainitin ang ulo nito. Ngunit pag nakakasalisi kaming dalawa, muli naming nagagawa ang aming lihim. Ibang-iba ang siglang nakikita ko kay Eli. Ibang-iba talaga, Tito Makoy, si Eli kapag nakakagawa kami ng aming lihim na bagay. Alam niyo po siguro kung naging babae ako, maaaring nagdalang tao ako sa murang edad namin ni Eli. Alam mo, Tito Makoy, ang aming pagiging malapit sa isa't isa at ang palagi kaming magkasama, siguro kung hindi kami magpinsan, talagang pagdududahan nyo na kaming dalawa. Ngunit dahil nga sa magpinsan kami at pareho walang malambot sa amin, sigurado kami, Tito Makoy, walang nakakapansin at walang nagdududa. Itong si Eli, Tito Makoy, palibhasa mas malaki at matangkad siya sa akin. Protective siyang masyado sa akin. Ngunit ayaw na ayaw niya, Tito Makoy, na nakikitang may kausap akong babae. Ako naman, ganoon din ang aking kondisyon sa kanya at ganoon din ang aking nararamdaman. Naputol ang aming paggawa ni Eli ng pribadong bagay noong magtapos na ako ng high school. Kinakailangan ko na kasi, Tito Makoy, lumuwas ng lungsod para sa aking pag-aaral sa college. Subalit ang pagkakaputol na iyon ay
pansamantala lang naman. Sa lungsod kung saan ako papasok ng college, wala kaming kamag-anak, kaya kinakailangan kong umupa ng boarding house. Ang ginagawa Tito Makoy ni Eli, pag may pagkakataon siya, pinupuntahan niya ako sa aking boarding house. Ang kaunting allowance na ibinibigay sa kanya ng kanyang mga magulang araw-araw, tinitipid niya ito at hindi niya ginagalaw hanggat maaari. Ito'y para makaipon siya ng pamasahe papunta sa lungsod para puntahan ako sa aking boarding house. Liban pa sa allowance na ibinibigay ng kanyang mga magulang, nakakadiskarte na rin kasi itong si Eli kahit na high school pa lang. Minsan may nagpapaayos sa kanya na sirang ilaw o kaya sirang faucet sa loob ng bahay. Ginagawa ito ni Eli at binabayaran siya. Alam mo Tito Makoy, nung unang punta niya sa boarding house ko, labis akong nabahala kasi hindi ko inaasahan iyon. Nakita ko na lang siya na nakatayo malapit sa aking boarding house. Buti na nga lang Tito Makoy, nung araw na iyon, maaga ang aking labas sa eskwela. Kaya tamang-tama naman, pakalabas ko ng eskwela, nakita ko siya. Noong panahon na iyon, alam niyo na po, wala pa kaming cellphone. Bagamat matagal na niyang naitatanong sa akin kung nasaan ba ang boarding house ko, ngunit hindi ko pa siya naisama rito. Kaya nabigla talaga ako at labis na kinabahan nang makita ko siya. Lalo pa Tito Makoy na ang tingin ko kay Eli nung oras na iyon tila nakainom. Ang ikinakatakot ko noon, baka kung merong mang trip sa kanya. Alam mo na po ang mga nakakatakot na posibilidad. Lalong-lalo na't may malapit na lugar sa boarding house ko na iniiwasan ko talaga ito kasi merong mga nangungursonada paminsan-minsan. Kaya kaagad kong nilapitan si Eli nang aking makita at dinala ko ito sa boarding house. Pagkapasok namin sa boarding house, pinaupo ko siya, pinainom ng tubig at sinita ko kaagad Tito Makoy kung bakit pumunta siya at sumunod sa akin dito sa lungsod. Ayon sa kanya, wala raw siyang magawa kaya pinuntahan niya ako. Tinanong ko rin siya kung alam ba ito ni na uncle at auntie at ayon naman sa kanya, oo raw at nagpaalam siya. Pagkatapos Tito Makoy ng aking paninita sa kanya, Tupi, saan ba yung silid mo? Medyo nahihilo ako kasi nakainom ako ng kaunti. Ito ang wika sa akin ni Eli. Pasaway ka. Halika. Ito yung silid ko. Yan Tito Makoy ang wika ko sa kanya at sinamahan ko siya sa aking silid. Pagkapasok namin Tito Makoy sa aking silid, nilak kaagad ni Eli ang pinto. At yun Tito Makoy, pakasarado ng pinto, nag-umpisa kaagad si Eli ng panunuyo sa akin. Hindi siya mapigil-pigil sa kanyang panunuyo sa akin kasi miss na miss niya raw ako Tito Makoy. Maganda talaga ang timing na ito Tito Makoy kasi sa oras ng pagdating namin ni Eli sa boarding house, lahat ng mga kasama ko sa boarding house, yung umuupa sa ibang mga silid, lahat sila nasa labas pa. Nasa eskwela ang iba at ang iba naman nasa trabaho. 8:30 ng gabi ang datingan ng mga ito. Pagkatapos ng panunuyo sa akin ni Eli at pagkatapos namin sa aming pribadong bagay, nagluto ako ng hapunan namin. Nagdatingan Tito Makoy ang mga boarders noong kumakain na kami ni Eli ng hapunan. Ipinakilala ko si Eli sa aking mga kasama sa boarding house. Mula nang makarating si Eli sa boarding house ko Tito Makoy, kapag hindi ako nakakauwi ng 2 o 3 linggo, talagang pumupunta na siya sa boarding house ko para magkasama kami. At gawin namin ang aming ginagawa noon, ang pribadong oras. Alam mo Tito Makoy, pakiramdam ko ngayon dahil sa palagi-lagi namin ginagawa ni Eli, hindi kami magpinsan. Nararamdaman ko Tito Makoy, nakikita ko, nag-iibigan kami ng totoo nitong pinsan kong si Eli. Kalagitnaan ng pasukan, namomroblema itong si Eli kasi ang kanyang tatay Tito Makoy, pinipilit siya na pumasok sa PNPA
sa Philippine National Police Academy para magpulis. Ang problema Tito Makoy, iyan ang ayaw na ayaw ni Eli ang pagiging pulis o kaya sundalo. Kasi hindi niya ito hilig at hindi niya pangarap maging pulis o kaya sundalo. Malaki ang problema kasi porsigido ang tatay ni Eli na dapat daw sundin ni Eli ang kanyang kagustuhan. Kung hindi, titigil na siya ng pag-aaral pagkatapos ng high school. Ang plano kasi ni Eli ay kumuha ng vocational course tulad ng car maintenance. Kasi nga dito siya magaling at dito siya masaya. Ito ang kanyang hilig. Christmas vacation noon Tito Makoy, naunang magsara ang pamantasang pinapasukan ko kaya nakauwi kaagad ako sa amin. Sa aking pag-uwi, napatambay ako kina Uncle. Sinamantala ko ang pagkakataong ito Tito Makoy habang nasa eskwela pa itong si Eli. Lumapit ako kay Uncle, nagmano at nangungumusta naman ito sa akin. Ang sagot ko sa kanya, ayos lang po Uncle. Alam niyo Uncle, nakakatuwa no kasi sa susunod na pasukan, papasok na rin ng college itong si Eli. Ito Tito Makoy ang aking pag-uumpisa sa tiyuhin ko. Yun nga tupi ang problema. Gusto ko kay Eli pumasok siya sa PNPA para pagkatapos niyang graduate, trabaho kaagad. Kaso matigas ang ulo ng pinsan mo. Mukhang kailangan pa yata ng pilitan. Ayaw niya raw na pumasok sa PNPA. Alam mo tupi kung ganoon, bahala siya sa buhay niya. Kausapin mo nga yung pinsan mo, ang tigas ng ulo. Ayaw niya ng pagiging matikas na isang pulis. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw niya ng ganoon Pag naging pulis siya, makakarami siya ng magagandang chicks. Kaya lang tupi alam mo, baka naman yung pinsan mo niyan ay isang bakla. Humanda siya sa akin pag nagkaganoon. Ito Tito Makoy, ang mahabang pananalita ng tiyuhin ko at pagbabanta. Nako naman Uncle, kilala ko yan si Eli. Alam niyo po, si Eli kasi mas gusto niya ang tungkol sa makina. Dito siya magaling, dito ang hilig niya at dito siya masaya. Yan Tito Makoy ang wika ko sa aking tiyuhin. Nako tupi, baka baklayang pinsan mo na yan, talagang humanda siya sa akin pag nagkaganoon. Yan muli Tito Makoy ang pagbabanta ni Uncle. Alam mo tupi, sinasabi mong mahilig siya sa makina. Ang ibig bang sabihin niyan, magpapakalublob na lang siya sa hirap sa pagiging mekaniko? Sa kanyang pananalitang iyon Tito Makoy, nawala ang takot ko at nasiguro kong hindi siya nagdududa. Hindi Uncle. Alam niyo po, nakikita kong masaya si Eli at dahil iyan ang hilig niya, sigurado naman akong pagbubutihin niya para umangat. Malay natin Uncle, balang araw magkaroon kayo ng malaking car shop dito sa atin. Anong masama doon? Wala akong nakikita Uncle na masama. Alam niyo po, mas mabuti na yang sinasabi sa inyo ni Eli na ayaw niyang maging pulis o kaya maging sundalo. Kaysa naman sa lulukuhin lang kayo. Yan Tito Makoy ang pagpapaliwanag ko kay Uncle. Sa bagay tupi, may punto ka nga dyan. Ay nako, ewan ko ba talaga dyan sa pinsan mo. Yan ang wika muli sa akin ni Uncle. Alam mo Tito Makoy, ako natuwa kasi sa puntong ito, sigurado akong nakumbinsi ko na si Uncle. Dumating nga ang araw, nagtapos si Eli ng high school at kumuha ito ng kursong car maintenance sa TESDA. Maganda Tito Makoy ang naging takbo ng pag-aaral ni Eli sa TESDA. Sa mga nagtapos ng kursong iyon, si Eli ang nanguna kaya may parangal itong natanggap sa kanilang pagtatapos. Bagamat hindi gaanong excited si Uncle, ngunit natuwa na rin ito kasi nakita niyang may patutunguhan nga si Eli sa kanyang gustong tahakin. Nasa second year college pa lang ako noon Tito Makoy nang magtapos si Eli ng car maintenance sa TESDA. Lumuwas siya ng Manila para maghanap ng trabaho at makipagsapalaran. Pareho kami nalungkot Tito Makoy sa kanyang pagluwas sa Manila kasi
Alam nyo na po malayo ang Manila. Hindi na namin magagawa ni Eli ang pagkikita namin sa boarding house. Nagkasya na lang kami sa palaging nag-uusap sa telepono. Pumupunta ako sa telephone booth para tawagan ko si Eli. At makalipas ang mahigit 10 buwan mula nang lumuwas ng Manila itong si Eli. Alam mo Tito Makoy, sinurpresa niya ako sa boarding house ko. Bigla siyang umuwi. Ayon sa kanya, maganda raw ang kanyang napasokang kumpanya, malaki at maganda ang pasahod. Kaya nakaya niyang umuwi muna nung oras na iyon. Sorpresa niya raw sa akin at kina auntie at uncle. Sa kanyang pag-uwi Tito Makoy sa probinsya, siyempre, nauna siyang pumunta sa boarding house ko. Alam mo Tito Makoy, kasi ako ang kanyang unang pinuntahan pag-uwi niya sa probinsya. Ang pakiramdam ko noon, humaba ang buhok ko. Imaginin mo na lang Tito Makoy, ang ginawa niya sa akin. Talagang nag-check-in pa kami sa hotel para sa aming pribadong bagay. Sa aming kwentuhan habang nasa hotel kami, tinanong ko siya kung wala pa ba siyang nakikilalang babae sa Manila. Alam mo Tito Makoy, nagalit sa akin si Eli sa aking tanong. Ayon sa kanya, tila raw wala akong tiwala sa kanya. At noong araw na kinakailangan niya nang bumalik muli sa Manila, alam niyo po, isang araw pa bago ang kanyang biyahe, nasa lungsod na naman siya at magkasama kaming dalawa. At gaya nung dumating siya, nag-check-in kami muli sa hotel at magdamag kaming magkasama. Nagtapos ako ng kursong accountancy bagamat full scholar ako noong college, ngunit yung general average ko Tito Makoy, hindi ito umabot para maging cum laude. Ngunit okay lang iyon kahit na may panghihinayang ako at maging ang mga magulang ko. Sa aking pagtatapos, kinakailangan kong lumuwas ng Manila para mag-review sa licensure exam. Medyo mabait ang tadhana Tito Makoy sa amin ni Eli kasi noong panahong iyon, nakalipat na rin siya ng tirahan mas maluwang kisa sa dati niyang tinitirhan noon. Malaki kasi ang kumpanya na pinagtatrabahuan ni Eli. Isa itong kumpanya ng mga sasakyan. Si Eli nasa car maintenance division. Maganda ang kanyang record sa trabaho kaya mas mataas ang kanyang sahod kaysa sa ibang mga mekaniko. At dahil nga sa pagkakaroon niya ng sariling tirahan na mas maluwang, hindi ko na problema ang tutuluyan ko sa Manila. Sa bahay ako ni Eli tumuloy. Nasa isang bubong kami ngayon nakatira. Malayang malaya kami sa aming pagsasama sa isang bubong. Ganap nang kinalimutan namin ni Eli na magpinsan kami. Ganap nang ipinilagay namin na nagmamahalan kaming dalawa. Alam mo Tito Makoy, ibang-iba nga talaga kung suportado ka ng mahal mo at kasama mo ang minamahal mo. Inspired ka talaga. Nasasabi ko yan Tito Makoy kasi sa panahon ng aking pagre-review, talagang palibhasa inspired ako. Maganda ang kondisyon ng utak ko. Kaya nung lumabas ang resulta ng exam, alam niyo po Tito Makoy, pasado ako. Isa na akong CPA. Ang mga magulang ko Tito Makoy, naghahanda na ng pag-uwi ko para sa salo-salong gagawin dahil nga sa aking pagkakapasa. Kami naman ni Eli nang sabihin ko sa kanyang pumasa ako sa exam, alam niyo po, nagbunyi rin kaming dalawa. Inilibre ako ng dinner ni Eli sa isang ordinaryong resto lang Tito Makoy. Sorpresa niya sa akin at treat niya sa akin iyon sa aking pagkakapasa. Isang araw bago ako umuwi ng probinsya para sa pagdiriwang namin, nasabi ko kay Eli ang aking plano na dito rin sa Manila magtatrabaho. Kasi nga meron ng isang company na nag-o-offer sa akin ng trabaho. Ngumiti itong si Eli sa aking sinabi sa kanya at tinanong ko siya Tito Makoy kung bakit napangiti siya. Ayon sa kanya, maganda raw ang plano ko ngunit kinakailangan naming maghiwalay ng tirahan. Hindi kami pwedeng nakatira sa iisang bubong. Nabigla ako Tito Makoy sa sinabing iyon ni Eli kasi hindi ko inaasahan. Mukhang merong problema ka
kaming dalawa. Eli, bakit naman? Bakit hindi tayo pwedeng magsama sa isang bubong? Yan ang tanong ko sa kanya. Basta, hindi tayo pwedeng magsama sa isang bubong. Makinig ka sa akin, Tupi. Yan ang wika sa akin ni Eli. Pilit ko siyang tinatanong, Tito Makoy, kung ano ang problema, ngunit hindi niya sinasabi sa akin. Kaya, Tito Makoy, umuwi ako sa probinsya. Hindi kami magkasama ni Eli. Nagpaiwan siya at hindi ko na rin siya tinanong kung bakit hindi siya pwedeng sumama sa akin pauwi sa probinsya para sa pagdiriwang ng pagkakapasa ko ng CPA. Alam mo, Tito Makoy, dahil nga sa nagtatampo ako kay Eli, noong bumalik ako sa Manila galing sa probinsya, hindi ko ito ipinaalam sa kanya. Nagulat na lang siya nang pag-uwi niya galing sa trabaho ay nasa bahay na niya ako. Nagtatanong ito kung bakit hindi ko raw sinabi ang kanyang pagbabalik para nasundo niya ako sa terminal. Ang dami-dami, Tito Makoy, ng mga tanong ni Eli, kung kumusta ang pamilya nila, kung ano-ano pa, kung ano ang ginagawa ng kanyang mga magulang. Dahil nga sa nagtatampo ako sa kanya, ang ginagawa ko, Tito Makoy, isang tanong, isang sagot lang. Nahalata ni Eli na nagtatampo ako, Tito Makoy. Kaya naman sa pagtulog namin, hindi talaga mapigil sa panunuyo sa akin si Eli. Ngunit sa umpisa, outside na kulambo muna siya. Kaya lang, Tito Makoy, dahil nga mahal na mahal ko rin itong si Eli, bumigay rin ako sa kanyang mga panunuyo sa akin. Mahirap talaga, Tito Makoy. Pag mahal mo ang isang tao, bibigay at bibigay ka talaga sa panunuyo ng asawa mo. Nitong huli, Tito Makoy, sumang-ayon ako sa gusto ni Eli na kinakailangan kong maghanap ng ibang matitirhan. Kahit pa hindi ko nga maintindihan kung bakit kinakailangan naming maghiwalay ng tirahan. Nakahanap din ako, Tito Makoy, ng bahay na matutuluyan at malapit lang ito sa bahay na tinitirhan ni Eli at malapit din sa aking trabaho. Sa pagkakataong ito, Tito Makoy, inihanda ko na ang sarili ko na posible sa isang araw na lang makita ko na may kasama na si Eli sa kanyang tirahan. Meron ng kasamang babae. Alam mo na, Tito Makoy, ang relasyon namin magpinsan at pareho kami lalaki. Sa pagkakaroon ko ng aking hiwalay na tirahan, hinahanda ko na talaga ang sarili ko, Tito Makoy, na magbabago na ang takbo ng buhay namin ni Eli. Mag-aasawa ng babae itong si Eli. Bagamat mabigat ito para sa akin, ngunit hinahanda ko na talaga ang sarili ko. Noong araw na lumipat ako ng tirahan, tinulungan ako ni Eli sa aking paglilipat at pag-aayos buong maghapon. Hanggang gabi ito, Tito Makoy, na ginawa namin. Pakiramdam ko talaga gustong gusto ni Eli na maghiwalay na kami. Matapos kaming maghapunan nung araw na naglipat ako, hinihintay ko si Eli na magpaalam na para umuwi sa kanyang bahay. Malapit lang naman ito, Tito Makoy, kaya lalakarin lang. Hanggang sa maghahating gabi na, inaantok na ako at pagod na pagod, gusto ko nang matulog. Hindi na talaga ako nakatiis pa, Tito Makoy. Tinanong ko na itong si Eli. Eli, hindi ka ba uuwi? Yan ang tanong ko sa kanya. Bakit ako uuwi? Dito ako matutulog. Ayaw mo bang kasama ako sa pagtulog? Yan ang wika at tanong sa akin ni Eli. Alam mo, Tito Makoy, naguluhan ako kasi magtatabi rin lang naman pala kami sa pagtulog. Bakit meron pang drama ng paghihiwalay ng tirahan? Kaya sa aming pagtulog, Tito Makoy, hindi rin talaga ako nakapagpigil. Tinanong ko siya, Tito Makoy, kung mag-aasawa na ba siya ng babae. Baliw ka pala, Tupi. Bakit ako mag-aasawa? Ikaw ang asawa ko. Nung oras na yun, Tito Makoy, nabuhayan talaga akong ganap sa mga narinig ko mula kay Eli. Ako raw ang kanyang asawa. Aaminin ko, Tito Makoy, parang kuminis at naging pinong-pino ang aking mga balat at lumiit ang aking bewang. Nagpatuloy si Eli sa kanyang pagpapaliwanag sa akin. Ayon sa kanya, kinakailangan naming maghiwalay talaga ng tirahan kasi hindi pa kami pareho handa na ilantad ang aming relasyon. Kung pupunta dito sa Manila ang mga kapatid o magulang ni Eli, magtataka ang mga iyon kung bakit magkasama kami. Iisa lang ang tulugan sa bahay ni Eli. Hindi raw malayo na
mabuking kaming dalawa at hindi pa nga kami handa talaga para sa sitwasyong iyon. Tama naman siya Tito Makoy. Naging ganito nga ang sitwasyon namin, magkahiwalay kami ng bahay ngunit pagdating sa pagtulog, magkatabi pa rin kami sa tulugan. Madalas sa bahay ko natutulog si Ellie. Ngunit paminsan-minsan naman Tito Makoy, doon rin kami naghahaponan sa kanyang bahay at doon din natutulog. Palipat-lipat ang ginagawa namin Tito Makoy ngunit mas madalas dito sa bahay ko kasi ako ang naghahanda ng hapunan. Isang araw Tito Makoy, sa bahay kami ni Ellie nagpalipas ng gabi. Umagang umaga, nasa kasarapan kami ng aming pang-umagang ritual, yung pag-uusap ng aming mga katawan. Habang nasa kasarapan kami sa aming ginagawa, merong kumakatok sa pintuan. Istorbo ito. Pareho kami nainis ni Ellie. Kaya nagmadali kaming tapusin na ang aming ritual. Nang buksan ni Ellie ang pintuan ng kanyang bahay, narinig kong nagsalita si Uncle, ang tatay ni Ellie. Dumating ito galing sa probinsya. Alam mo Tito Makoy, kinabahan ako kasi tila booking kami ngayon ni Ellie. Kaya sa loob ng silid, dali-dali akong nagsuot ng damit at nanatili muna ako. Sinadya kong wag munang lumabas habang naririnig ko silang mag-ama na nag-uusap. Pinalipas ko Tito Makoy ang mahigit 1 oras bago ako lumabas ng silid. Paglabas ko ng silid, kunwari bagong gising, kagad akong pumunta kay Uncle at nagmano. Nakita ko Tito Makoy ang pagmumukha ni Uncle, parang nasurpresa siya. Tila may kakaibang kutob siyang naramdaman. Kasi hindi kaagad ito nagsalita at tinititigan niya lang ako Tito Makoy. Ako naman patay mali siya lang sa aking ginagawa. Kunwari hindi ko napapansin ang malagkit na tingin sa akin ni Uncle. Nagipagkwentuhan ako sa kanya Tito Makoy ngunit sa aking pakikipagkwentuhan kay Uncle, patuloy kong nakikita siyang tumitingin pa rin sa akin ng kakaibang tingin. Pagkatapos tumitingin din ito kay Ellie. Para maiba ang sitwasyon Tito Makoy, sinabi ko na kay Uncle na nag-inuman kami kagabi ni Ellie dito sa bahay niya. Kaya dito na rin ako nagpalipas ng gabi. At pagkalipas pa ng ilang sandali ng aking pakikipagkwentuhan sa aking uncle, nagpaalam na ako Tito Makoy para umuwi sa bahay na aking tinutuluyan. Alam niyo po sa aking pagpapaalam sa kanya, noon lang nag-iba ang itsura ni Uncle nung malaman niya na hindi pala kami magkasama sa iisang bubong ni Ellie. Nanatili si Uncle ng mahigit 1 linggo sa Manila. Lagi ko siyang pinupuntahan sa bahay ni Ellie gabi-gabi. Pagkatapos nagkikwentuhan kami at pagkatapos ng kwentuhan, umuwi ako sa aking bahay. Ito'y para ipakita sa kanya na hindi kami nagsasama ni Ellie. At ngayon Tito Makoy, nakikita ko rin kay Uncle na masaya siya sa nagiging takbo ng buhay ni Ellie. Masaya siya sa kalagayan ni Ellie sa kanyang trabaho. Ganap nang nakalimutan ni Uncle ang kanyang plano noon na gusto niyang papasukin bilang isang pulis si Ellie. Ngayon Tito Makoy, sa pagdalaw na iyon ni Uncle, naging malinaw na sa akin kung bakit ganoon ang desisyon ni Ellie na hindi kami dapat magsama sa isang bubong. Ganap ko nang naintindihan Tito Makoy ang dahilan. Ang aming paghihiwalay ng tirahan, pansamantala lang naman ito habang hindi pa kami handang malantad ang aming sekretong relasyong magpinsan. Ang pagkakaroon namin ng hiwalay na tirahan ay pantakip nga ito sa aming lihim na romantikong relasyon. Magpahanggang ngayon Tito Makoy, magkahiwalay pa rin kami ng tirahan bagamat iisa ang aming tulugan sa gabi. Kaya lang Tito Makoy, napapansin ko rin na tila unti-unti nang nakakahalata sa amin ang mga pamilya namin. Kasi pareho na kami nagkakaedad, pareho walang planong mag-asawa. Hindi na rin ito maiwasang minsan maitanong nila sa amin pareho ni Ellie. Kami naman ni Ellie Tito Makoy nagkasundo na kung sakaling dumating ang panahong magkakabukingan na, sabay naming haharapin ang sitwasyon. Kung magkabukingan na, saka kami ganap na magsasama sa isang bubong. Bagamat pareho kami Tito Makoy kinakabahan sa posibleng mangyari dahil nga dito sa aming lihim na relasyon, kasi malaking iskandalo ito sa pamilya namin.
Malinaw na lahat sa amin ni Ellie. Nagmamahalan kami at patuloy kaming magmamahalan habang buhay. Sa panig ko, Tito Makoy, ako talagang nakikita kong tila nakakaamoy na ang mga magulang ko. Ngunit hindi ito mahirap sa panig ko kasi ang tatay ko naman walang problema. Hindi makitid ang utak ng tatay ko, Tito Makoy. Kaya kung sakali mang malaman niya na may relasyon kaming dalawa ni Ellie, sigurado akong wala itong problema sa kanya. Ang may problema lang talaga sa panig ni Ellie, sa tatay niya. Subalit, Tito Makoy, ayon kay Ellie, matanda na kami, may sarili na kaming isip, hindi na kami kinakailangang diktahan pa ng ibang tao. Alam namin kung ano ang aming gagawin, patatakbuhin namin ang buhay namin, hindi sa kung anong sinasabi ng iba. Sa mga ganitong pananalita ni Ellie, Tito Makoy, lalo kong nararamdaman na wala na kaming dapat pang ipangamba kasi ang aming relasyon ay totohanan. Naninindigan kami at maninindigan kami para sa aming dalawa. Masaya kami ni Ellie sa aming relasyon bagamat pareho pa rin kami nakatira sa magkahiwalay na bahay. Ngunit lalong tumitibay ang aming samahan, lalong tumitibay ang aming relasyon, lalong tumitibay at tumatamis ang aming pagmamahalan. Mahal na mahal ko si Ellie at mahal na mahal niya rin ako. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana po piliin nyo at sana maibahagi mo rin dito sa iyong channel. Ang iyong tagapakinig at lubos na gumagalang Tupi. Maraming salamat, Tupi, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Wala naman akong masasabi kasi maganda ang takbo ng inyong relasyon. Yun nga lang, tama ang desisyon nyo na nasa hustong edad na kayo. May sarili kayong pag-iisip, may sariling pakiramdam. Walang sino mang pwedeng magdikta sa inyo kung ano ang dapat nyong gawin. Good luck at sana tuloy-tuloy ang inyong matamis at lalong tumibay ang inyong pagsasama. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, dadalawa lang ang nagpapa-shoutout doon sa ating huling upload. Yung part 2 ng kwento ni na Filipos at Tyrone. Yung muli kaming magkikita ni Tyrone part 2. Ang nagpapa-shoutout po ay si Florentino Jimenez ng Alcala, Pangasinan. Shoutout sa iyo, Tino, at maraming salamat. At ang ating kapatid na nasa Thailand, si Wing D. Shoutout sa iyo, Wing D, ng Thailand, at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. At sa atin namang hinahanapan ng forever, ang babasahin ko ngayon ay ang Team A. Mga pangalang babanggitin ko po ay para doon sa mga ngayon palang nakikinig sa atin. Sa ating kwentuhan, ang mga pangalang ito ay naghahanap ng forever. Kaya kung naghahanap rin kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Naghahanap ng forever si Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Jason Hanson, Julius Espirito, Neil R., Sam Barreto, Ramon Sarmiento at si Chor Barrel. Yan po, kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Isulat lang sa comment dito sa kwentong ito, sa upload na ito. Isulat ang kanilang pangalan kung sino ang gusto nyong makausap na posibleng maging forever. Para doon sa mga nais na magpa-shoutout, muli po, ipakisulat sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at advance Merry Christmas.